Pag maganda yung katawan pero di kagandahan yung muka, ang tawag nila doon hipon. Tapon ulo, kain katawan. Pero kapag maganda naman yung muka pero di ganun kaganda yung katawan, ang tawag doon lollipop, kain ulo, tapon katawan. Paano kung maganda na yung katawan, maganda pa yung muka? Anong tawag doon? Di salad, kain lahat, walang tapon. O diba, umpisa pa lang ng vlog ko, may natutuhan ka na. Hi everyone! For today's fruit cocktail video. At sa wakas, ayan, literal ko na ring hawak yung today's fruit cocktail na lagi kong binabanggit sa intro ko. For the first time in history of my vlogging industry yan, ha? Bali, gagawa po pala ako ngayon ng buko salad para sa Pasko, para sa birthday ko. Pero wala pa akong nabibiling buko. Kaya nagpunta ako sa may barangay Talang para bumili. Kaso, init at pagod lang ang nadatnan ko doon. Wala man silang buko na pang salad, B. Puro pang bukayo at panggata lang yung meron. Di na rin ako nakapag-ikot-ikot pa sa iba kasi sobrang init, nakasando lang ako man. Kaya ayan, umuwi na lang akong luhaan, pagod at gutom. Buti na lang may kapitbahay na nagbigay ng pansit. Maraming salamat at may pantumpoy na ako sa oras ko. Mabigat pa sa piggy bank ko. Alam mo, Tito, hindi na kayang buhatin ni Mama ko at ni Papa ko. Kaya ko pang buhatin. Ang dami-dami mo namang pinagkukwentong bata ka. Marami pa akong gagawin. Bahala ka na nga dyan. At dahil nga sa wala akong nabiling buko, Benny yung humayosyan mabuka. Gagawa na lang ako ng alternative. Actually, gagawin ko naman talaga ito kahit may nabili akong buko. Kumbaga, hahaluan ko lang para mas dumami ba. Kaso wala talaga akong nabili, so purong ganito na lang yung gagamitin kong alternative solution. Gumamit lang ako ng 3 paketeng gata salvaje. Yung Coco Mama kasi tamad na akong magpiga-piga pa. Inanlawan ko ulit syempre kasi sayang. Alam nyo, anlawan yung maigi yung Coco Mama nyo kasi sinilip ko sa loob. Sa sobrang lapot at concentrated nitong gata, kumakapit talaga yung iba doon sa plastic. Kaya alugin yung maigi kapag inanlawan nyo para sumama. Sayang din kasi. Dinagdagan ko pa ng tubig kasi 2 paketeng gulaman powder ang gagamitin ko. Yung clear or white color. Dapat dito medyo firm yung kalalabasan ng texture ng gulaman kapag tumigas na ha, para hindi tayo mahirapang kayurin. Kaya medyo kinuntihan ko lang yung measurement sa tubig. Kung sa isang pakete ng gulaman ang nakalagay ay good for 6 cups, gawin nyo lang 4 cups ganun. Sa akin naman tinansya ko lang kasi kabisado ko naman na itong kaserola ko. Dinagdagan ko pa ulit ng konting tubig tapos hinalo kong maigi. Saka ko na sinindihan yung apoy. Tapos tuloy-tuloy lang ako dyan sa paghalo hanggang sa uminit na yung aking mixture, yun bang umuusok-usok na. Pero hindi ko na inantay na kumulo. Pinatay ko na rin na agad. At dali-dali ko na rin ibinuhos dito sa lagayan para palamigin. Kasya naman pala lahat dito sa isang lagayan. Naghugas pa ako ng 2. Sayang man yung effort ko. Tinanggal ko lang yung mga bula para... Wala, di ko alam purpose niyan basta napapanood ko tinatanggal nila. Tsaka ko kinain kasi sayang, parang andito pa naman yung lasa. Uy, nakakahilo pala to. Ngayon, babantayan ko to at aantayin hanggang sa tumigas. Kasi ganun naman talaga ako, diba? Marunong akong mag-antay. Kaso naalala ko, meron pala akong nabiling sago. Kailangan ko pa pala itong pakuluan. Nabili ko to nung naghahanap ako ng niyog. Sabi ko, lagyan ko na lang ng sago para dumami man. Bali, nagpakulo lang ako dyan ng tubig. Walang specific measurement, basta damihan mo lang. Kasi ididirin din naman yan kapag naluto na yung sago. Nung kumukulo na, inilagay ko na yung sago habang hinahalo agad-agad para hindi magdikit-dikit. Nung ganyan na yung itsura niya, medyo umalukaka na yung sa gilid-gilid, pero may mga puti-puti pa naman sa gitna. Pinatay ko na yung apoy, tsaka ko lang tinakpan. After around 15 minutes, ganyan na yung itsura. O diba, nawala na yung mga puti. Ang ganda ng pagkakaluto ng sago ko. Hinugasan ko na lang sa running water with the running shoes para ma-stop na yung softening process niya. Softening! Okay na tayo sa sago pero hindi pa tumitigas yung gulaman. Kaya sunod na ginawa ko ay binuksan ko na lang itong mga gagamitin ko na iba pang mga sangkap na nakalata para diretso buhos na lang mamaya, hindi ako pahinto-hinto ano. Marami palang nagsasabi tuwing nagbubukas ako ng lata na gumamit daw ako ng can opener. Kasi syempre concerned sila for my safety, baka masugatan ako. Meron naman kaming can opener guys, kaso di ko talaga sanay, nahihirapan ako. Kaya pagpasensyahan nyo na kung pasaway ako kasi dito talaga ako sanay sa kutsilyo. Ayan nga, ang bilis ko lang nabuksan nung ginamitan ko ng kutsilyo. Isinalin ko yung syrup dito sa YTC YouTube channel. Paki-subscribe po ako, Oliver Castro channel. Thank you so much. Ayaw ko itapon itong syrup kasi masarap daw to gawing ice candy. Ngayon ay susubukan ko ng kayurin or sikatin itong tumigas na gulaman. Why? Ang taray. Tamang-tama lang yung texture niya, B. Parang nyug talaga. Akala ko kung magkakamali ako man.
Mas masarap sana kung sabaw ng buko yung ginamit ko dito, hindi tubig, ano? Kaso wala talaga akong mahanap na buko. Alam nyo, natutuwa ako habang kinakayod ko kasi yung bawat hibla parang buko talaga. Ba't kaya ganun, no? This is close to perfection. Tinuloy ko lang yung pagsikat hanggang sa matapos. Ano bang tawag sa ganyang kagamitan? Yung pangkayod ng niyog. Sikat kasi tawag sa amin sa Pangasinan. Alam ko may Tagalog term yan eh. Hindi lang basta pangkayod ng niyog ang tawag dyan. Parang kutsara, tinidor, sandok, shansi, ganun. At ayan, tapos ko na kayurin lahat. Yung mga natira, ayaw nang makayod, sumasama na ng buo. Hiwa-hiwain ko na lang yan para ilagay pa rin kasi sayang man, oy, ang mahal-mahal ng bilihin. Ngayon ay sisimulan ko na ang pagme-makeus. Inuna kong nilagay ang today's fruit cocktail video, aesthetic shot, at syempre may comedian shot. Kasi mas gusto kong nakikita yung mukha ko pag nagbablog ako. Ayoko yung puro nakatutok lang sa pagkain. Next is the corn kernel aesthetic shot. At ito naman yung comedian shot. Then the alternative up solution coconut aesthetic shot ulit. And then the comedian shot. O, dinalawa ko na talaga yung shots ko kahit hirap na hirap akong maglipat ng kamera. Sunod naman na ang Zago, comedian shot ulit. Basta kita yung mukha ko na parang nabubuang, comedian shot yun. At ganyan naman yung kanyang aesthetic shot. O, diba? So, yan na yon. Tapos na po ang ating buko salad na walang buko at walang gatas. Charot lang. Syempre, lalagyan ko ng cream, aesthetic shot. Diba? Ang kagandahan sa aesthetic shot, nakakatakam. Kaso hindi ka matatawa. Kaya hindi pwedeng mawala sa vlog ko ang comedy shot. Ayan na naman, no? Sunod naman ay ang condensed milk aesthetic shot. At comedian shot. O sige, ayan, ibuhos mo lahat. Nang madiabetes ang mga kakain. Nilagyan ko din ng evap optional aesthetic shot at creme densada optional aesthetic shot. Ito naman yung kanilang comedian shot. Pinagsabay ko na kasi pagod na po akong magpalipat-lipat ng camera. So yun lang, tapos na agad ang ating buko salad na walang buko. Sobrang dali lang gawin kasi imimix-mix mo lang naman bawat ingredients. Natagalan lang talaga ako sa paglipat-lipat ng camera dahil sa naghahanap ako ng magandang shot. Titikman ko muna bago ko i-rave para malaman ko kung matamis ba or matabang. Kung kulang sa tamis, dadagdagan ko pa yan ng condensed. Sarap. Isa pa nga. Para sa akin, okay naman na yung tamis. Ewan ko sa mga kakain. Bahala na sila. Mag-serve na lang ako ng asukal sa mangkok siguro, ano. Habang siniset up ko yung mga container na paglalagyan ko para maipasok sa rep. Kasi hindi naman pwedeng ipasok ko yung buong planggana. Bigla mang nagka-brown out. Paano ba ito? Baka mapanis tong salad ko. Pakitawagan nga si Kapitan, pati na ang mga kagawad. Sinalin ko pa rin sa lagayan kahit na madilim ang iyong paligid. Hating gabi walang hanggan. Anyo at kulay ng mundo sa iyo'y pinagkaitan. Huwag mabahala kaibigan, isinilang ka mang ganyan. Isang bulag sa kamunduhan. Ligtas ka sa kasalanan. Hindi ko sinalin doon sa lagayan ng salad na maliliit na container na may takip. Tapos i-distribute mo isa-isa sa mga bisita. Kasi bukod sa kunti lang naman yung bisita ko kasi hindi naman talaga ako maghahanda ng bongga. Ayoko nung nabibitin sila sa salad. Gusto ko sila kukuha kung gaano karami ang gusto nila hanggang magsawa. Ito lang naman kasi talaga yung handa ko, tapos isang putahe lang. O, totoo yan. Malalaman nyo sa part 2. Kaya dinamihan ko na yung gawa nito. Gawa na rin kayo, lalo't nalalapit na ang Pasko. Mahal pa naman ang niyog na pansalad ngayon. Kaya yung ganitong alternative up solution na lang ang gawin ninyo. Bago ko pala ito ilagay sa ref, bumalik na rin agad yung kuryente. Ganon kabilis ang action dito sa barangay namin. Yun lamang po. Please follow me for more. Maraming salamat sa panonood. Muli, ito po ang inyong Lonely Pill, Oliver Castro, na nagsasabing, in a world full of mystery, let's make people happy. Anong kinalaman mo? O siya, sige na.